Magandang gabi. Mahigit isang linggo matapos manalasa sa maraming lugar sa Visayas Region si Super Bagyong Yolanda. Patuloy pa rin ang pag-aksyon ng ating mga kababayan ng buong bansa at ilan sa ating mga kaalyado para sa mithing matulungang makabangon ang ating mga kababayang nasalanta. Ngunit sa kabila ng dilim na bumalot sa halos buong Kabisayaan, tila naging hudyat ang madilim na pangyayaring ito para mabuhay ang diwa ng pagtutulungan hindi lamang sa pagitan nating mga Pinoy kundi maging sa buong mundo. Ako po si Cathy San Gabriel. At sa patuloy naman nating pagtanggap ng mga tulong at donasyon, tila unti-unti namang naliliwanagan ang aninong iniwan sa atin ng Bagyong Yolanda. Paano nga ba nakararating sa mga nasalanta ang mga tulong na kailangan ng mamamayan? At ano ang epekto ng madilim na alang-alang diwa ng sambayanang Pilipino? Ako po si Kirby Cristobal. Yan at marami pang iba ating tatalakayin ngayong gabi. Samahan ninyo kami sa 1.5 oras na pagtalakay ng importanteng topic na ito. Ito po ang Bagyong Yolanda, PTV Special Forum. Higit isang matapos manalasa ang Super Typhoon Yolanda sa bansa, ay patuloy ang pagbangon ng mga Pilipinong nasalanta ng bagyo. Ikinagalak ng marami ang walang humpay na pagbuhos ng tulong para sa ating mga kababayan mula sa pamahalaan at maging sa international community. Hindi matutumbasan ang paghanga at pagsuporta ng buong mundo sa likas na katatagan ng mga Pilipino na bagamat nasalanta ng Super Typhoon ay nagagawa pa rin ngumiti. Ngunit ano nga ba ang psychological effect o epekto sa kaisipan ng trahedyang ito sa ating mga kababayan? Paano nga ba muling makakabangon ang mga Pilipino sa pinsalang ito? Muli, sama-sama nating himayin at talakayin ang mainit na issue dito sa Super Typhoon Yolanda, a PTV Special Forum. Muli isang magandang gabi Pilipinas. Mark Kirby, usapang bagyo pa rin tayo. Pero anong isang linggo sa ating special forum ay ating diniscuss, no? Ano nga ba yung nangyari sa Tacloban at ilang panlugar sa Kabisayaan? Ngayon naman ang focus natin ay yung muling pagbangon. At syempre aalamin pa rin natin yung kasalukuyang sitwasyon doon. Hindi po natin tatantanan ito. Hindi po ito tinatantanan ng Telebisyon ng Bayan. Araw-araw po meron tayong coverage at itong special forum na ito ay isa lamang sa maraming shows na ginugol ng inyong Telebisyon ng Bayan para maibigay ng buong-buo ang kaganapan sa mga lugar na yan. At ngayong gabi, Cathy, hindi ito ordinaryo dahil meron tayong survivors, Kirby. Alright, Attorney Cathy, malaki nga ang tulong ng ganitong klase ng forum para maalaman natin at maunawaan natin yung mga tulong na ibinigay ng gobyerno at yung kung ano ba talaga yung lalim ng naranasan doon sa trahedyang dulot ng Bagyong Yolanda. Umpisa na po natin ang ating diskusyon. Kasama po natin sa ating studio, ASEC Rebecca Calzado mula sa Employment Facilitation and Manpower Development ng Department of Labor and Employment. At mula naman po sa hanay ng mga estudyante ng Universidad ng Pilipinas na nagsasama-sama para matulungan ang ating mga kababayan, siya po ang head ng UPS Cooperation, Dan Guzman. At isa rin sa involved sa pagtulong sa mga nasalanta ng kalamidad, ang Philippine Navy. Nandito po sa ating studio ang kanilang tagapagsalita, Lieutenant Commander Gregory Fabi. At magandang gabi po sa ating lahat at magandang gabi po sa lahat ng ating kababayan. At Kirby, Cathy, itong tatlong susunod ay ating makakasama sa nasalantang region. Unahin po natin sa kaliwa si Tessa J. Pang Sakse, isang survivor na taga-Tacloban. Good evening po. At mula rin po siya sa Tacloban, Miss Olivia Tew. Magandang gabi sa ating lahat. At mula naman po sa Palo, Leyte, J. Brian Lacandazo. Good evening po sa atin. Makakasama rin po natin mula sa NDRRMC Live po ang Executive Director nila, si Yusek Eduardo Del Rosario, para bigyan po tayo ng update sa pinakahuling sitwasyon doon. Okay, magandang gabi po sa inyo. Sir, can you hear me?
Magandang gabi, Cathy, Attorney Mark, and Kirby. Yusek Del Rosario, ano po ang pinakahuling ulat mula sa NDRRMC? Yung mga datos po ninyo, sir. Well, ang latest casualty count natin, ang kababayan natin namatay ay mayroon ng bilang na 4,011. Ang nasugatan ay 18,557 at ang missing ay 1,602. Sir, balita po natin ay gumawa na po ng cluster o bumuo na ng cluster ang pamahalaan para mamahala sa operasyon on the ground. Pakipaliwanag po sa atin, sir, kung ano po itong mga 4 na clusters na ito at ano po yung kanilang mga function. Well, ang kauna-unahan dito yung relief operations. At dito sa relief operations, 3 malalaking ahensya ng gobyerno ang nagsama-sama para siguraduhin na maibigay ang dapat na tulong sa mga kababayan natin na tinamaan nitong si Typhoon Yolanda. Ngayon sa relief operations, meron tayong isang organisasyon na in charge sa pagpapak ng family food packs at ilalagay sa supot yan at ma-meet yung target na 140,000 packs a day. Ito ay pinamumunuan ni Secretary Purisima ng Department of Finance. So siya ang hinimo na maging task force head para sa ng mga family packs na dapat i-distribute sa buong area, especially ng Region 8. Ngayon naman, pagkatapos na ito ay nailagay na at naging family packs, ang next responsibility naman ay yung transportation. Paano makakarating the soonest possible time? Ibinigay naman ng ating pamahalaan ang pamumuno sa Department of Transportation and Communication na may hawak ng gamit na panghipapawid, barko, yung pandagat, at yung panlupa na mga sasakyan. Ang intention nitong grupo na in charge sa transportation ay madala kaagad yung mga relief goods sa mga lugar na dapat mabigyan ng tulong ng ating gobyerno. At sa distribution naman, ito ay hinawakan ng DSWD para pagka dumating na sa lugar, meron na silang mga centers, distribution centers na inorganize at ito ay ibibigay sa lahat ng mga municipalities na nangangailangan ng tulong. At ang responsible dito ay ang DSWD. Yusek, dumadami na po ang mga relief goods na pumapasok sa mga nasalantang lugar. Pakikwento nga po kung sino ang nagmo-monitor at paano na-monitor na itong mga relief goods ay hindi sumobra naman sa isang lugar at kulang sa iba. Paano po natin nasisiguro na tama-tama lang yung distribution nito? Dito sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, meron tayong talaan kung saan dinadala, tinatanong natin yung lahat ng ahensya na nagbibigay ng relief goods. And then we are asking people on the ground also, mga ahensya ng gobyerno, para naman sa mga relief goods na idiniretso ng mga private volunteers or civil society organizations. So, kailangan makuha natin yung kabuuan, pati na yung mga ayuda na dumating dito sa atin galing sa ibang bansa. Itong mga institusyon na ito ay kusang loob, mga volunteers na nagbigay sa atin ng tulong at kung hindi sila nakipag-ugnayan sa DSWD at dumiretso sa lokal na pamahalaan, ito ay tinutunto natin para malaman natin at masabi na itong lugar na ito ay mayroon ng tulong na na-receive. Yusek, mo kanina yung distribution or transportation concern. Nabanggit po natin yung nabalitaan po natin yung Matnog Port, itong sa Sorsogon, yung paglilipat through the RoRo system nitong mga food trucks at relief trucks. Nagta-traffic pa rin po ba? Ano po ang solusyon natin para mapabilis yung pagpasok nitong ating mga kababayan nang nais tumulong?
Well, maganda na yung nangyari today. Dati-rati kasi, 8 lang yung ferry boats na nagsashuttle na mga sasakyan from Matnog going to Allen. So from 8, nadagdagan dito ng 6, kaya 14 na yung nagsashuttle. At pagkatapos mag-shuttle ng isang ferry boat papunta ng Allen, hindi na mag-iintay yung ferry boat na yon ng mga cargo o mga pasaheros, babalik ka agad. Kaya mabilis ang turnaround. And from 8, naging 14, pagkatapos ang nag-open pa tayo ng panibagong port, yung sa Bulan Port, at naglagay tayo dito ng 2 ferry boats. At from 8 na naging 14 plus 2 pa sa Bulan Port, kaya naging 16. And per report we received dito sa NDRRMC, nadagdagan pa ng 3. So from 8 to 16 to 19 ferry boats, yun na ngayon ang nagbibiyahe. Kaya ang report sa atin yesterday afternoon, from 5 kilometers na pila ay 1 kilometer na lang this morning. And we hope na by tomorrow, normal operations will start already. Okay, magandang balita po yan at inaasahan din po natin, Yusek, na magbabalik nga po sa normal soon yung operasyon dyan sa port na yan. Marami pa po kaming katanungan para sa inyo, kaya babalikan po namin kayo. Magpapatuloy lang po ang aming diskusyon dito sa studio, Yusek de Rosario. Opo, mag-iintay po ako. Maraming salamat, sir. Cathy, Kirby, kasama din po natin dito sa studio si Lieutenant Commander Gregory Fabic. Napakahalaga po ng trabaho ng Philippine Navy para po maihatid yung mga goods gamit yung maraming sasakyang pandagat ng ating bansa. Pakibigyan po tayo ng update, sir, dun sa means ng transportasyon naman through the sea na para mas mabilis at makarating in bulk yung mga tulong. Alam mo, Mark, napakaraming effort ang ating Philippine Navy ngayon. Sa sobrang dami nga po, hindi ko na nga po alam kung ano yung unahin ko po. No? Pero siguro po, i-start ko sa 2 malalaking barko po ng Philippine Navy, yung LC-550 pati LC-551, na nag-ferry po ng mga tao na from Tacloban to Cebu. Almost 5,000 individuals na po yung nai-ferry po natin. Other than that po is meron po yung hindi po natin sinasayang po, kumbaga minamaximize po natin yung kada biyahe. Nagde-deliver din po tayo ng mga relief goods sa natala nga po ng doon sa AFP Central Command. Only po sa Navy po ang pinag-uusapan po natin. Almost 1 million pounds na po yung nai-deliver po ng barko ng Navy sa iba't ibang lugar po. 1 million pounds, dami na nun. Pero kulang pa rin. Oo, Commander Fabic, yung po mga dinideliver ng Philippine Navy, saan po galing? Ito po ba ay galing lamang sa DSWD o maging doon sa iba't ibang organisasyon din? Iba't iba pong organization po ito, no? Galing po sa DSWD, sa Philippine National Red Cross, tapos pati po yung mga ibang networks po na sa GMA, sa ABS-CBN, pati sa TV5. At yung mga NGO, yung mga ating government agencies, tapos mga individuals po, yung mga concerned individuals, rin pong nag-volunteer. Yun po yun lahat po. Nilalagay po muna namin or tinatambak muna namin sa aming warehouses. Meron po kami designated warehouses. Tapos isasakay po sa barko natin ng Philippine Navy pag meron pong available na biyahe. Okay, Cathy, Attorney Mark, isa ang UP sa nagbigay ng ayuda, nagbigay agad ng ayuda ng tulong at ng mga nag-volunteers para magkaroon agad ng sistematikong paraan ng paggawa ng relief good. Isa rito ang ISCO operation na taon-taon na talagang ginagawa. Sa tuwing nagkakaroon ng disasters, kahit saan man sa bansa natin, sila talaga yung nagkukusa na magkaroon. Tanungin ko lang si Dandy Guzman, head ng UP ISCO operation. Paano nagsimula itong klase ng gantong sistema sa UP para maging ugnayan ng mga iskolar ng bayan? Yung ISCO operation, nagsimula yan 2 years ago, led by the University Student Council. So nagsimula yan sa Community Rights and Welfare Committee ng Council, and then binitbit siya ng League of College Councils. So yun yung alliance ng 19 college councils
meron tayo sa University of the Philippines sa Diliman. And then, ano po siya, relief talaga po siya in response. Nag-evolve po siya into its own committee this year po. Tapos ako po yung nag-head nun ngayon. And then, because of that, meron na rin tayo naging mga disaster preparedness trainings sa mga local councils and yung mga dorms. And of course, yung mga interested individuals. And now, because of all of this, parati tayong nag-respond. Nung Maring, nandun rin po kami nagpapack ng goods para lang po makatulong. Student-led po, and ang initiatives po talaga is from everyone, not just students in UP, but people outside and willing to help po. Balik natin muna kay Yusek Del Rosario, ano? Andun ang Philippine Navy, ito na yung UP. Pero ito tanungin natin kay Yusek. Yusek, kumusta po ang security situation sa inyong balita doon sa lugar? Dahil kung meron na tayong ginagawa para sa transportation concern natin at itong repacking na gawa ng mga taga-UP at maraming organisasyon ay tuloy-tuloy lamang, paano natin nasisiguro na wala nang mag-hijack, wala nang haharang at wala nang maglulut? Well, ang ginawa ng ating gobyerno, nagpadala tayo ng maraming tropa from the Armed Forces of the Philippines saka sa Philippine National Police. In fact, ang total ng AFP contingent doon pumalo na sa 2,570. At ang naman ng Philippine National Police ay meron silang 1,283 for a total of 4,153. Itong kabuuang bilang na ito ay talagang napakarami na para ma-ensure natin yung peace and order, especially in Tacloban City, at yung natawag nating main supply route kung saan dumadaan yung mga biyahero, nagdadala ng relief goods, yung mga tankers ng mga gasolina at diesel, ay hindi sila mapawisyo habang sila ay nagbibiyahe. Ang napaka-importante kasi rito para magkaroon ng magandang perception ang mga negosyante, especially in Tacloban City, na pwede na sila mag-open ng kanilang mga negosyo at hindi na sila mapapahamak o malulut ang kanilang mga binebenta. In fact, ngayon sa Tacloban City, meron nang nagbukas ng mga groceries, meron ng mga 5 o 6 na gas stations, at meron mga bangko start na sila ng ATM operations and normal banking operations. At by Friday, ang Metrobank, Allied Bank, Land Bank of the Philippines, East West Bank ay open na starting ngayong Friday. Hindi na silang naka-open on that time. Pero ang Land Bank at yung Metrobank saka yung Allied Bank nag-open na today. Okay, Yusek Del Rosario? Opo. Yusek, kamusta naman po yung funding? Marami po tayong mga kinakailangan na pondo para po maipagpatuloy at masustain ang ganito kalaking operasyon. Are there enough funds po to go on for about a couple of months, sir? Yes, merong handa naman yung national government. Ang kailangan lang naman dito yung koordinasyon sa Kongreso para mapahintulutan na magamit ng executive branch yung kailangan na pondo para matulungan yung ating mga kababayan. Yusek, ang ating mga kababayan doon, pakilarawan mo nga kung paano sila nakaka-cope. Nasira ang kanilang mga bahay. Yung mga tents ba na i-donate ng maraming bansa at maraming organisasyon, have we been able to put up the tent cities? Nandun na po ba sila nakatira at medyo maayos na rin po ba yung mga palikuran? Yes. Yung mga tents na pinut up ng DSWD, ito rin naman ay dinonate ng mga, let's say, ng World Food Program and other UN organizations and civil society groups. Ito ay na-put up, nakatira yung ating mga kababayan. Yung iba naman nakatira pa rin sila sa mga 2 or 3 story buildings. Kung ang atep ang natanggal, yung first and second floor ay pwede pa rin nilang ma-occupy at doon sila nakatira. Mm-hmm. Naggawa na rin tayo ng mga portalets para sa sanitation and hygiene na pwedeng magamit ng ating mga kababayan para hindi sila magkasakit. Yusek Del Rosario, while we are conducting our own relief operations, ay ang dami rin pong mga international organizations na pinadala at nandoon on the ground.
how do you organize this massive system po? Sino po ang nagkukumpas doon sa ground at nagsasabi doon sa mga tropa kung saan sila pupunta? Meron tayong create na mga task forces, especially in Region 8. We have Task Force Yolanda at siya ang itong task force na ito headed by Major General Jet Villarmino. At lahat ng ginagawang activities doon ay ginagawa in coordination with Task Force Yolanda. At andun din ang ating Secretary Marojas at siya ang tumutulong at nagagabay sa Task Force Yolanda para ang both private and public sector will be one in addressing the needs of the people as the official representative of the President in Region 8. Now, we are focusing so much in Region 8 because ito yung natawag nating ground zero. Dahil ito talaga ang badly devastated at to prove this nga, yung ating local governance ay seemingly paralyzed sila in the first few days after the arrival of Yolanda. Yusek, ang isang epekto nitong Yolanda ay yung pag-migrate ng ating mga kababayan. Marami sa ating mga kababayan pumuntang Cebu. Marami din pong pumunta dito sa Manila, na sa Pasay, meron tayong 10 cities sa Pasay. Ano po ang plano ng gobyerno? Ito po ba ay ibabalik sila sa lugar na pinanggalingan nila, or are we encouraging them to relocate permanently? Ano po yung master plan para ma-rehabilitate, ma-normalize yung sitwasyon nila as families at yung sitwasyon naman ng mga komunidad na kanilang iniwanan or pinaglipatan? Okay, ganito yan. Nag-evacuate sila dahil wala na silang bahay, wala silang livelihood. So, ang intention nila, pumunta sa kanilang mga kamag-anak. So, sumakay sila ng C-130, nagpunta ng Manila, nagpunta ng Cebu, at yung iba naman ay nag-a-avail ng services ng ating mga Navy ships. Pagdating dito sa Manila, nagkakaroon ng proseso, yung natawag nating tent city, kung saan merong mga organized groups na kinabibilangan ng DSWD, DOH, private organization and civic organizations na tumutulong para sila ay mabigyan ng sapat na tulong at sila ay mabigyan ng pagdating nila, mabigyan sila ng hot meals. After makakain sila, magkakaroon ng psychosocial debriefing and processing. At pagkatapos naman yan, merong isang pwesto kung saan ando naman yung mga damit na pwedeng ibigay sa kanila at nangangailangan sila kung anong damit na kailangan nila. After mabigyan sila ng mga damit, meron another station at dito nagpupunta yung ating mga kababayan para naman makareceive sila ng medical services. At after matingnan sila ng ating mga doktor, medical practitioners, binibigyan sila dito ng relief goods. At yung andon ang mga kanilang mga relatives, sumasama na sila pauwi sa bahay ng relatives. Yung gusto namang pumunta sa mga terminals para pumunta sa kanilang mga relatives, let's say in Northern Luzon, Region 1, Region 2, or Central Luzon, or even in Region 4A, inihahatid ng mga volunteers sa mga terminal stations at binibigyan pa sila ng pamasahe para makarating sila dito sa kanilang mga kamag-anak. Yung small percentage na naiwan at walang kamag-anak, dinadala naman ng DSWD sa kanilang centers kung saan sila pwedeng mabigyan ng matitiran at mapakain. At the same time, there are private organizations na sila ay binibigyan ng kinakanlong sila at dinadala sa kanilang mga facilities. Kaya basically, at the end of the day, wala nang naiiwan doon sa tinatawag nating tent city, but instead, they are all taken care of. Maraming salamat po, Yusek Eduardo Del Rosario, Executive Director ng NDRRMC, para sa inyong mga updates, sir, at patuloy pong sumusuporta ang ating mga kababayan sa inyong gawain sa NDRRMC. Maraming salamat po. Ayan nga, nabanggit yung pagpapabalik dun sa mga normal na buhay ng kababayan
sa Eastern Visayas. At isa sa mahalaga sa pag-achieve ng normalcy ay yung trabaho. Talaga. Actually, hindi pa lang sa normalcy. Yun ngayon pa lang kailangan na nila. Na maalagaan nila yung sarili nila. Oo, at kaya tanungin po natin ng Dole, meron pong programa na Cash for Work program. Paki-explica po sa amin kung ano ito, Ase Calzado. Miss Cathy, itong Cash for Work program, meron ko kami tinitingnan na 2 grupo. Yun yung mga nangangailangan ng tulong at nagdedesisyon na manatili po sa mga afflicted localities. At meron din po kaming ibang programa para sa mga nagdesisyon na lumikas, na pumunta ng Cebu, pumunta sa Manila at kung saan-saan at makipagsapalaran. Yung sa una po, yung pag-usapan po natin yung Cash for Work o tinatawag po natin na Emergency Employment Program. Ito po ay pagbibigay ng trabaho. Ang programa po na ito is yung tutulong po sila halimbawa sa paglinis ng debris. No? In fact, even in Ormoc City now, nagsimula na po kahapon, meron pong na-hire na 1,240 workers in some 48 barangays in Ormoc City in partnership po with the Ormoc City office. Ma'am, if I may interrupt, magkano po ang sweldo ng mga involved sa clearing operations? Ito pong is they are being hired for either 15 full days or 30 days na half a day, being paid na minimum wage, siyempre po, no? Minimum wage. At hindi lang po yun, hindi lang po natin sinisiguro na they are going to be paid the minimum wage. They are also going to be covered by what we call micro or social insurance by the GSIS. At sinusiguro din po natin na yung safety nila, no? So, kasi kung maglilinis-linis din ng debris at maraming maaaring makakasugat and all that, we also have to make sure that they have the necessary safety equipment. So, in that case, for instance, sa paglinis po ng debris in the open spaces, we are looking also in the being able to provide them, for instance, with boots, yung mga botas po. Oo. Mamaya po tatanungin namin sa inyo yung mga, yung second group, yung mga nag-relocate. Nangyari dito sa ating discussion, kung sa debate ito or sa kaso, ito yung tinatawag na hung case. Ibig sabihin, yung highlight ay hinuli natin. Ito ngayon, meron tayong kasamang survivors. So ito yung gustong marinig ng ating kababayan din mula sa kanila, ano ba talaga ang nangyari doon at ano ang kanilang obserbasyon. Cathy, dito siguro kay Mama Tessa Jane Pang, isa kang negosyante, Tessa. Pakikwento ng iyong experience. I'm sure you could tell it in a week, tuloy-tuloy kung gusto mo. Pero in summary, ano yung naging karanasan mo? Hindi siguro 1 week kasi actually I don't think gusto kong i-relive yung experience. And I know that my experience, hindi pa siya ganun ka-harrowing as I've seen sa mga evacuees, sa mga na-meet ko. Lang siya, mag-start kasi, bagyo, okay, parating. And we do, kasi marami kayong bagyo sa Tacloban And we do what we normally do. And then, may lig mo yung hangin, nag-start yung bagyo. You don't really think anything more. Makita mo lang, lumipad yung roof namin. Okay, sige, papaayos namin. Kasi wala pa siya yung context Sa, hindi mo pa nakakompare, wala ka pa nakikita sa iba. And then it ends. It took at least mga 5 a.m. until mga 10 or 11. And then you go out, tapos nakikita mo na, oh my God, lumipad nga yung roof namin, pero nakatayo pa rin yung bubong namin. Swerte kami. Katabi namin, collapse na. Yung ganon. And then, you start seeing the people na dumadaan. You realize, yung sugat-sugat ko, wala yun. Sa kanila, you start hearing the stories and then since nakatayo pa yung bubong nyo, sige, pasok kayo. Ano nga gawa namin? Ganon. Wala na. And then, that's just the first day. Second day, passable yung roads. You go around. Okay. It's so much worse. Okay.
Mamaya papakwento natin Yung kung second, ano third, and fourth days. ano yung nakita nila, dumating ba agad yung tulong, how long did they have Kasi to wait? nag-ikot agad si Tessa. Pero si Kirby may katanungan. Okay, tanong ko lang kay Dan, no, sa taga-UP, paano yung ISCO operation na ito na nagsimula, di ba, sabi nga, nagsimula ito ng kada may disaster, meron ba rin coordination ito with the UP? So, it started out talaga under yung University Student Council as initiatives to help those in need. Isa sa mga natulungan before the unang habagat noong 2012, yung mga nasusunugan around yung barangay UP Diliman. And it's really just people trying to help. And then, noong 2012, no habagat, we turned into one of yung mga national centers po. And I think it snowballed from there. People wanted to help more. It grew bigger than we thought it would be because it was just a place to drop off your donations before in the USC office. And now we're coordinating with a lot of private individuals and some service in the government. Sometimes some politicians also ask us for help. But as for that, it's just that we're trying to reach places that would normally go unnoticed. So that's where it began. Kaya pala, 2 years ago lang, hindi ko na naabutan yan pero hindi ko na sasabihin ko kailan ako umalis ng UP. Yung 1991 earthquake, inabutan. Ay, wala pa ako sa college noon. Grabe ka, Mark. Sige. Okay, si Miss Olivia Thieu, pakwento rin natin. Ikwento nyo po ang storya nyo nung dumating yung bagyo. Wag po masyadong mahaba. Just a very quick summary. Okay. Early that morning, I was preparing to attend a meeting of our Dream Sea. So, supposedly, magkakaroon kami ng meeting with the Regional Disaster Risk Reduction and Management Council at 8 o'clock in the morning. Ma'am, you are from PIA po? Yes, I am from PIA. And then, at 5 o'clock, nagsimula na po siyang lumakas yung hangin. Nagsimula na din pong dumating sa akin yung mga text messages galing sa iba-ibang mga probinsya. At ako naman po ay text blast naman po ako ng text blast sa aming mga publiko kung ano yung dapat nilang gawin kasi yun po yung aming trabaho. And then at 6 o'clock, yung pong isa pong kasamahan natin sa Philippine News Agency, tinawagan niya ako na ready na siya for pick up, na pwede na namin siyang daanan. And so I told her, wag mo na, stay put ka muna dyan, wag kang lumabas kasi sa street lang namin siya dadaanan supposedly. So sabi ko, stay put ka sa loob ng bahay kasi masyadong malakas na yung hangin dito. At 7 o'clock, at past 7 o'clock, kausap ko yung isang reporter sa isang AM station sa Tacloban. At tinatanong niya ako kung ano yung maipapayo natin sa ating mga kababayan. And I told them, baka akala ninyo dumating na yung bagyo dito sa atin dahil sa kaninang 5 o'clock masyadong malakas yung hangin at saka ulan. It's not that yet. Hindi pa dumadating. Dadating yon at 8 o'clock in the morning, sabi ko pa. And then, sinabihan ko yung ating kaibigan sa radyo na yung lumabas sa field, pumunta na kayo sa matataas na building. And then, hindi ko pa natatapos yung pag-uusap namin, bigla na lang may narinig ako sa kanyang station manager na sinasabing, "Do you hear what I hear?" Yung pala, naririnig ko yung malakas talaga na hangin at saka tubig. And This then was still biglang 5 p.m. the day before. No, that's past 7 in the morning. 7 a.m. The day Okay, itself. the day itself. Yes, on the day itself. And so, biglang nawala sa ere yung kausap ko. And So then yun na po later yung, on, yung storm surge nyo na yung narinig yes po. Parang galit na galit talaga yung hangin at saka yung tubig. May sound talaga. And so, after that, I learned na yung kausap ko together with these 6 na mga kasamahan sa trabaho ay nawawala po sila. Yung iba po ay nahanap na, pero yung kausap ko po ay hindi pa po nahahanap. Sir Jay, Brian, you're from Palo, Leyte. Gaano kalaki yung epekto sa inyong town? At sa iyong pamilya, ano yung naging epekto sa inyo? Well, sa amin kasi, I'm from a barangay, San Joaquin, Palo.
Bali, sa amin kasi yung pinaka-worst na effect kasi yung wave talaga from sa dagat talagang umalon sa amin. I mean, isipin mo na lang yung highway, lampas tao ang tubig. Highway yan So how much more sa bahay namin? I mean, yung bahay namin mataas na, I mean, it was really kasi 7, 8, ganon, dyan na pumasok yung tubig. Stop of a minute na hanggang dito na, hanggang lampas leeg yung tubig. So it was really How did you survive? Dati kasi ako sa nag-training kasi ako sa rescue. So kalma lang ako kasi beside my mom, ako lang yung marunong talagang lumangoy sa family. Is family of 6, so parang inisip ko kung magpanic pa ako, wala na. I mean, we'll all be dead. Kasi nakalagay sila sa lababo namin. It was like hanggang dito yung tubig sa kanila. So isipin mo lang kung gaano kataas yon kung from our floor. So sobrang taas na. So iniisip ko kung magpapanik pa ako, wala na kami. So where did you go? We stayed sa kasi iniisip ko if ever tumaas yung tubig, sa yero kami sa sa bubong namin. Good thing kasi meron pa rin ako na save ng mga tao kahit nandun ako sa loob ng bahay kasi meron kaming pader, meron dun mga mag-ama na tumama ay parang doon sila dinala ng tubig. Natulungan pa namin makapasok sa bahay. So after ng lumabas din ako kasi gusto kong mahanap kasi 40 relatives ang namatay sa akin 40? 40? 40. I'm so sorry to hear that. That includes missing, hindi pa nahanap hanggang ngayon. So hindi na rin kami nag-expect. So ganun ganun yung worst na and na-isolate kami. Good thing pagka Saturday morning, I decided to leave for Tacloban. As in, naglakad. 16 kilometers na niyakad namin yun. Kasama yung pamangkin ko. Looking for command center kasi yun naman talaga, hanapin mo talaga yung we found ABS-CBN and the crew, CNN. Doon namin nalaman na yun na, it's getting worse. Lakad pa lang kami, meron kami nadaanan na stampede kasi dinuluting na yung isang bodega ng milk. May namatay doon ng mga bata. Yung looting na yon, sa paghupa pa lang ng baha, looting na kagad? Kinabukasan yun, early morning, Saturday morning. It started the next day because people who didn't have enough food were starting to get hungry. And worst kasi parang, yun nga, tinatanong ako ng mga tao dun sa command center, how was it? Sabi ko, nagluluting na nga kasi, I mean, ako lang daw yung nakarating ng Tacloban from our place na naglakad, as in nakita talaga yung full view ng nangyari. Wala naman siguro na sisisi doon. It's just na talagang hindi kami well informed sa effect ng storm surge, which is very siguro mas maganda siguro kung na-inform kami ng maaga kasi sanay naman kami sa bagyo. I mean, ilang bagyo lang dumaan. I mean, our home stayed like 40 years na yung babahay namin, pero ngayon lang talaga na nasira ng ganun. Oo, massive talaga, Mark. And really, lang naka-experience yung ating mga kababayan sa area yan ng ganito lakas na bagyo at ganon kataas na storm surge. Oo, kasi hindi mo naman mabiblame din, Kirby, Cathy, dahil binanggit din ng Pag-asa yung storm surge. And naghanda rin sila, sabi ni Tessa, naghanda sila ng food good for 1 week because sanay na sila. Oo. Pero ang hindi sila sanay, dun sa ganon kataas na storm Gusto surge. ko ipatanong kay Lieutenant Commander Fabic. Siguro sa Navy, sa inyo, sir, madaling intindihin yung storm surge. Sa tingin niyo po ba, kailangan ituro yon sa ating LGUs? Kailangan i-introduce yon dahil sanay nga sila naman sa bagyo, totoo.
Pero itong storm surge, mukhang hindi naintindihan. Mark, tama yun na dapat i-educate po natin yung ating kababayan. Lalo na po itong nagkaroon po tayo ng experience ng ganito kalawak o yung magnitude po ng bagyo. Ito po kasing storm surge is kadalasan po kasi yung by experience po, by experience lang, katulad ng tsunami, saka lang po natin matutunan. Ito po may storm surge naman po, saka lang po natin matutunan. Pero minsan po kasi kahit po in-educate po natin, lalo yung mga ahensya po na talagang nakatutok po dito, usually hindi rin po natin sila pinakikinggan unless nangyari po sa atin. So siguro po leksyon na rin po sa atin to na pagkasabi pong yung mga lecture po nito sana isaloobin po natin at lalo-lalo na po yung survival. Sir Fabic, how did the Navy prepare for this? Yun nga po, no. Sanay po kasi kami sa ganito, no. Kaya nga po napansin nyo, kung wala po kayo nabalitaan na miski isang barko po namin, almost 100 po na ang barko po ng Philippine Navy po, no. Pero miski isa po, wala pong nasawi, wala pong na bahura o na aksidente. Kasi po ito po talagang pinaghandaan po namin to. SOP po talaga namin ito. Na pagdating sa merong bagyo, meron po kami tinatawag na typhoon evasion. Kaya po alam po namin kung paano yung takbo ng barko, ng bagyo, saka kung paano po kami iiwas. Okay. Si Ma'am Olivia Thiu ay taga PIA. So tayo po ang inatasan ng gobyernong mag-inform. Philippine Information That's Agency right. po yan, mga kaibigan. So nung natanggap ng PIA, natanggap ng LGU, yung balita mula sa Pag-asa na meron ngang storm surge na sinasabi na ng Pag-asa, 7 to 10 meters. Nabanggit yun. Paano yun disseminate kung meron mang dissemination at paano yun tinanggap naman ng mga komunidad at ng mga local government leaders? Okay. Natanggap po namin yung balita a week before ng bagyo. At sa Philippine Information Agency po ay meron po kaming isang special na program na tinatawag naming Text Blast. Binigyan po kami ng SMART ng isang program na kahit na 5,000, 10,000 yung aming mga recipients, ay isang beses lang namin yun ipapadala at in seconds time naman ay matatanggap ng aming mga recipients. Yung mga recipients po namin ay nanggagaling po sa mga local government units mula sa governor hanggang sa... So, marami po ito. Iba-iba po yung nilalagay namin. Yung una po ay may paparating na bagyo. Pangalawa po ay kung ano yung kanyang magnitude. Pangatlo po ay kung ano yung kanilang dapat gawin. Kung ano yung dapat gawin nila pag intensity 1, intensity 2, intensity 3, especially intensity 4. Meron po ba Kasi about the storm surge? Yes. If you will ask me, ang aking masasabi is, more than ever, napagtuunan namin ng matinding preparasyon itong paparating na Yolanda dahil nga sa matagal pa, malayo pa sa Philippine Area of Responsibility ay alam na po natin. In fact, lahat po ng mga barangays ay nakapreposition na po doon lahat po ng kanilang mga relief goods. Unfortunately, hindi po natin na-foresee na pati yung kanilang evacuation center, pati yung kanilang mga relief goods na naka-preposition na doon ay matatangay din po ng alon. And yung pong mga unang-unang nakausap namin na galing po sa non-government organization, galing po sila sa Southern Leyte, papunta po sila ng Tacloban noong Sabado ng hapon, ay tinatanong daw po nila lahat ng mga nadadaanan nila doon kung bakit zero casualty sila. For example, in Dulag, there are many barangays in Dulag na despite being a coastal municipality, casualty sila. And they said, ang mga barangay chairman po ang nagsasabi, kasi
binigyan na kami ng babala ng PIA. Kasi po mula po sa kagawad, pati sa barangay volunteer workers, binibigyan po namin lahat sila. Mismo mamaya, tatanungin natin sa ating mga survivors, were they warned? Was it explained to them?